Good day, sir. I'm Melchior C. Patage. So, today is gagawin ko yung static routing configuration. So, ito yun, sir. Create a video recording that will demonstrate how to derive WLSA. So, ito yung gagawin natin. And then, ito yung mga kakailangan. Ano natin gagawin is, open natin yung Cisco Packet Tracer. So, ang kailangan natin dito is, meron siyang ilang PC. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 na PC ang kailangan natin. Okay? So, dito, isa, 1. So, pangalanan natin siya ng PC1. Okay? PC1. Tapos, 2. 3. 4. So, nile-layout ko muna siya para mas maayos. So, dito yung 4, okay? Yan. Then, yung 5 dito. 5. Tapos, 6 dito. Okay? So, yan. Inaayos muna natin siya. Igit na natin para mas maayos siya tingnan. Okay? So, ganyan. Ganyan. Tapos, router is ang gagamitin natin, so ilan yung router? Tatlo. So, ang gagamitin natin is yung 1841. So, tatlo ang kailangan natin. So, yan, palitan muna natin yung pangalan. So, wait natin, nagbo-boot. Okay. Wait natin. Okay, yan. So, router 1 natin yan. So, yan yung router 1 natin. Pangalanan na lang natin siya ng R1, okay? Para gayang-gaya natin. So, R1, and then 1841 ba yun? Hindi naman 1841 yung nakuha natin. So, ilidikit lang natin yan. Okay. So, nasa yung 1841 natin. So, ito siya guys. Yan. Papangalatan, ay, isa pa. 1841 yan. So, tatlo na. Yan. Papangalanan lang natin siya ng router R3 para, ay R2 para mas maganda siya tignan. Okay. So, base dito, is yan, R1, R2, R3. Okay? Para same siya sa nasa picture. R2, and itong isa naman is R3. Okay? So, ang next step natin is, so, gumamit siya dito ng crossover. Okay? So, ito, crossover yung ginamit niya. So, tapos, gagamit tayo ng crossover. So, wait lang. So, may chinata ako. Okay. So, yan is crossover natin. Saan na tayo? So, dyan. So, natin. So, okay na. Crossover natin na. Check natin yung andito. So, fast Ethernet 0. Okay, 0 to 0. Yan, 0. Okay. So, para makita natin yung andito, yung FA00 tsaka SA00, ang gagawin lang natin is i-open natin dito sa option. Tapos preferences, and then makikita natin yung always show port labels. So, i-check lang natin yan. And then X mo. So, yan, nakita na natin. Yan. So, as you can see, dito is kita yung FA00. Okay? So, next is, dito naman tayo sa
dito. So, fast Ethernet 1. So, 0 to 1 tayo. Okay? 0 to 1. So, yan. So, ganyan lang natin para maganda siya tignan. Okay? Hindi siya sinasakop. Tapos, next natin is dito sa PC1. Okay? So, yan. Tapos, 0 ulit. Tapos, dito sa PC4 is fast Ethernet 0 tapos 1. Okay? So, ganyan lang siya. Yan. Tapos, dito sa 6 is fast Ethernet 0. Tapos, dito sa router niya, so, tingnan natin. So, dito sa PC6 is fast Ethernet 0 siya. Okay? So, tapos dito naman is 1. Yan. So, as you can see is 3, tapos dito 0. Okay? So, kita naman. Then, ngayon, may ano na siya. So, meron na siyang connection. So, ngayon, is ang gagawin natin next is lalagyan natin ng connection yung mga router. Okay? So, as you can see dito sa picture, itong meron siyang, itong red. Ang tawag dyan is serial DTE, tsaka serial DCE. Okay? So, ganyan ang itsura niya. DCE and then DSE. Okay? So, magkaiba yan. DCE tsaka okay, itong dalawa magkaiba. Okay. Then, so, ang gagawin natin muna is yan. Lalagyan natin siya, off muna natin, tapos lagyan natin ng weak 2T. So, ito yon. Okay? So, power off natin, tapos weak WIC 2T, ilagay natin dyan, tapos power on, okay? So, same process din lang sa router 2 tsaka router 3, okay? So, X natin yan, and then, ganun din dito sa kabila. So, off natin, WIC 2T, tapos on natin, okay? Then, X natin, ganun din sa router 3. So, off, then, lagay ng WIC, tapos open, okay? So, ayun. So, naglagay na tayo ng module. So, dito, maglalagay na tayo ng module. So, naglagay na tayo ng module. So, yan is, kailangan natin ng 00. Tapos dito is 001. Okay, yan. Check natin. So, yan, 00. Tapos, so, pag, so, next natin is, dito sa router 3 natin. Okay? So, DCE ang meron dito kasi nanggaling siya sa router 2 to router 1. Kaya DCE yung andito. Okay? And then, so nakikita nyo is may clock icon siya dyan.
which means DTE siya. Okay? Yung clock icon, nakikita nyo? So, DTE yan. So, dito is, i-correct lang natin. DCA. Router 2 to router 3 is 0. So, dito, 0 port. 0. Okay, yan. So, ganyan. Tapos, router 1 to router 3 is check natin, okay? Yun. Ano? Bakit ganun? So, x natin ulit. So, tapos, router 1, 1, 2. Serial port 1 to serial port 1. So, yan, okay na. So, ayos natin para makita. So, next na gagawin is, i-config natin yung IP address. Okay? So, as you can see, ang ano natin dito, ang pagtitignan natin is yung subnetting natin. Okay? So, dito sa baba. Ayan. Okay. So, kailangan natin yung ginawa yung BLSN cable. Okay. So, yun. Sabi ko. So, next is, ayos muna natin. Okay, sir. So, okay na yung ano natin, yung picture natin. Yan. Tapos dito sa PC1 is desktop, tapos IP configuration. Okay? So, ngayon mag-IP config tayo. So, PC1 natin. Hanapin natin yung PC1. Hanapin natin yung PC1. So, kita natin yung, dito yung IP address natin, yung subnet mask, tsaka yung default gateway natin. So, dito, ilalagay natin dito. Okay? So, yan. I-copy paste lang natin yan. Yung PC1. So, PC ito, kunyari yan. 254. Control natin. Tapos, so, yan. As you can see. So, ito yung IP address ng PC1. 192.168.7.254. Which is, makikita natin dito. So, yan. Tapos, yung subnet mask niya is 255.255. So, ito yan. .25. 0. So, wait lang. So, yung default gateway niya naman is 192.192.168.4.1. So, ito yon. So, okay na yan. Proceed tayo sa PC2. Okay. So, wait lang. Chat. So, yan. Then, dito sa PC2, ganun ulit yung gagawin natin. Okay. So, PC2 tayo. Then, check lang natin yung PC2 dito. So, ito. I-copy lang natin yan. So, para mabilis tayo is, kinapin na natin. Desktop. Tapos, IP configuration. So, yan. Copy lang natin yan. Tapos, check natin yung 254 siya. Okay? 254.
Palitan na lang natin. Tapos yung default gateway natin is 191.168. Okay? So, yan. Okay na. Ganun din sa PC3 hanggang sa malagyan natin lahat. Tama. PC2, PC3. So, IP configuration. So, PC3. So, tapos na tayo dito is dito na tayo. Sa IP address ng PC3 natin. Okay? So, desktop ulit. Tapos, desktop. Tapos, yan. So, check natin kung tama. So, tama naman. Tapos, 255.255.192. Okay, ayan. Then, yung ano na niya is 192. Yung default gateway niya is 192.168.11.129. So, okay na yan. So, PC4 naman tayo. Okay. So, PC4 is same process din lang. Then, desktop tayo, IP configuration. Hanapin lang natin yung ito. So, copy natin yan. And then, paste natin dito. Tapos, check natin yung subnet mask niya kung same. Same yung default net. Yung subnet mask niya, same. So, okay na yan. Then, i-copy natin itong default gateway. Tapos, i-paste natin dyan para mas madali. Okay? So, okay na yung PC4 natin. Then, next is yung PC5. Which is dito. Yan. So, i-switch ko lang yung ilaw. Okay? Para liwanag. Wait lang. Okay. So, yan. Okay na. Switch ko na yung ilaw para maliwanag. And then, para makita ko, so, saan na tayo is PC5 na tayo. Yan. So, IP configuration natin yan. Tapos, check natin dito sa, ano natin, subnetting. Yun. Ika-copy lang natin yung PC5 natin. So, paste natin dyan. Yung 192.168.11.126. Tapos, ika-copy natin yung subnet mask niya. Okay. So, wait lang. So, nasa na yun? So, dito naman tayo sa default gateway. 192.168. Yan. Tapos, same process din sa PC6. Next natin. So, okay na yan. PC6. So, desktop IP configuration. Tapos, check natin yung subnet mask niya kung same. So, hindi siya same. Tapos, dito sa default gateway is 1. Okay, ayan. So, okay na lahat yung ano natin. So, nailagay natin. Okay. So, next naman natin. So, ayan. Then, ngayon is maglalagay tayo ng basic configuration sa routers natin. Okay? So, tatlo yung routers natin. Lalagyan natin yan ng configuration. Okay? Kahit hindi sino magalaw yung CLI. So, punta tayo sa CLI. So, no. Tapos, enter lang. Tapos, ang gagawin natin dito is enable. Okay? Tapos, so, ilalagay natin dito is configure terminal. Okay?
Tapos, i-rename natin yung hostname into so, hostname R1. So, nakita nyo naman is napalitan yung R1 dito. Ayun. Yan. So, yan. Parang kanina din lang. Tapos, next is enable. Enable secret class natin. So, tapos, no IP domain lookup. Tapos, enter lang. Then, banner, MOTD, hashtag. Tapos, unauthorized access is strictly prohibited, okay? Prohibited. Okay, tapos, ang next natin dyan is, so, meron na tayong domain lookup. Banner, ayan yung magpapakitang message kapag may mag-try na i-access yung CLI natin sa router 1. Okay? So, next is line console 0. Then, so, maglagay na tayo ng password. Patagi. Tapos, login. Tapos, line bty04. Tapos, password ulit. Patagi. Nilagay ko yung enable secret class para madali. Tapos, login. Exit. So, try natin. Ayan yung magpapakita pag so, class. Ayan. So, na-open na natin yung router 1 na natin. So, balik natin sa configure terminal. Okay? So, yan. So, ang password natin is class. So, nabuksan na natin. Tapos, enable lang. Configure terminal is, ayan. Tapos, ang unang gagawin natin is, i-configure natin yung router 1, yung mga IP address. Yung IP address tsaka yung subnet mask sa mga nakakonect dyan. Okay? Yun ang gagawin natin dito. So, dito, interface. Tapos, pagka-interface, tapos, FA0 to 0. Tapos, enter lang. Tapos, IP address. Tapos, kukunin natin dito sa yan dito sa natin sa scheme. Okay? So, hanapin natin addressing scheme. So, yan. Ito. So, ito yung ilalagay natin. Okay? So, 191.168.8.1. So, ito yung ilalagay natin yung FA0 tapos 0. Okay? So, ayan. Okay. So, IP address tapos 192.168.8.1. So, yan yung ilalagay natin yung IP address. So, as you can see, dito sa ating router 1, pagka configure terminal natin, ang ilalagay natin is interface fa0.i0.0. So, dito mo makita yan yung interface natin. Then, next natin, ilalagay is yung IP address niya. Okay? So, yan. So, nalagay na natin yung IP address niya. Then, ang susunod yung subnet na space. So, next natin is yung subnet mask. So, space, tapos 255.255.254.0. Okay? So, nalagay na natin yung subnet mask. Then, enter natin. So, balik tayo dun sa
So, pag napapansin nyo, is red pa lang yung ano natin, okay? So, yan. So, ang gagawin natin dyan is no shutdown. So, makikita mo dyan is green na yung connection ng PC2 sa round 1. So, next is, dito naman tayo sa fast Ethernet 1. Okay? So, 0 yun kanina. Dito na tayo. Okay? So, same process din lang parang kanina. Okay? So, enter lang. Tapos, interface. Tapos, FA. 0. Tapos, 1. Tapos, enter lang. Tapos, IP address. So, kukunin mo ulit yung IP address dito sa address scheme natin. So, ang IP address natin is 192.168.11.1. Okay? So, 192.168. So, check natin para ma-demo ko. 192.168.11.1. Okay? 192.168.11.1. So, yan yung IP address natin. Tapos, space natin. Ang kukunin naman natin is yung subnet mask niya. So, space lang, 255.255.255.128. Okay? So, enter lang natin yan. So, balik tayo dito. So, nakikita natin is wala pa siyang green. So, pagka-click natin ng no shutdown dyan, pagka-enter natin ng no shutdown, or pagka-type natin, is magpapakita na yung kulay green. So, tignan natin. Pagka-click natin, so, yun, nakita na natin. Dito na part. So, nagkulay green na siya, okay? And then, enter lang ulit natin. Tapos, same process din lang yung gagawin natin. Sa next natin is yung FA. SE naman tayo. Dito na part tayo dito. So, interface. Interface FA. Tapos, check natin. Tapos, SE naman tayo. Interface SE tayo. SE. Okay? Interface SE. Tapos, 0.0.0. Okay, so as you can see, ito ginagaya natin yung interface dito sa router 1. Then, i-copy natin. So, yan. Tapos, enter lang natin to interface. Then, next is IP address. Tapos, ilalagay natin IP address natin is which is 192.168.11.194, okay? Tapos, ilalagay natin yung subnet mask is 255.255.255.255. So, ito. So, pagka-enter natin, pad mask for address 194. So, bali yung pagka-ano natin, which is, ulitin natin, okay? So, ulit, interface, SE, 0, tapos 0, tapos 0. Okay, so gumana. IP address. Subnet mask niya is so 252 pala yung subnet mask niya. So 252 pala yun, guys. Tapos enter natin. Tapos no shutdown. Ano? Link enter yun.
link type change. So, yan. So, check natin kung nag-green ba. Okay, bakit hindi siya nag-green? Baka mali yung ginawa natin, guys. So, okay, tuloy natin. So, tuloy natin. So, dito na tayo sa SE. So, interface, SE 1, SE 0, wala. 0 dot 0 dot 1. Tapos, enter natin. Tapos, IP address. Then, yung IP address niya is 192.168.11.201. So, yan yung IP address niya. So, ito. So, kapag, pag DC yan, so, kunyari dito sa natin, isa na yan. Pagka DC yan, lalagyan natin ng clock rate, okay? So, kita nyo kanina. So, DC nga siya, no? So, lalagyan natin siya ng clock rate. So, punta tayo dito. Tapos, ayan. Then, ang gagawin natin is clock rate, okay? Clock rate, tapos, 9600. Enter natin, tapos no shutdown. So, tapos na tayo sa paglagay ng IP address. So, next is mag-IP route naman tayo. Okay? So, tapos na. Habang nagsisend ng packet is kailangan muna natin kung saan yung route niya. So, gayon yung gagawin natin. So, as you can see, so, tapos na tayo dito maglagay ng mga interface. IP address, okay? So, ngayon is, kunyari itong PC2, magsisend ng packet sa PC4. So, kailangan natin ng dito sa router. So, kailangan natin i-configure yan, guys. Yung sinabi ko kanina, yung PC2 to 4 para mag-connect. So, ang gagawin natin is IP route. Ang kukunin natin is route nitong router 2, tapos dalawang PC, tapos yung router 3, tsaka yung dalawang PC, tsaka yung exit port. Okay? Para pag mamaya, pag natin yung packet, okay? So, maayos. IP route, IP route tayo. Tapos, dito na tayo sa PC1. So, 765 host. So, kukunin natin yung address niya, okay? So, ayan nga. Kukunin natin itong host nitong PC1. And then, so dito nga tayo na part. So, ang ilalagay natin dito is 192.168.4.0 space. So, yung nilagay natin doon is dito tayo. Ito.
So, ang hinahanap natin is yung B65 host. Okay? So, ito siya, oh. Ito. So, ang nilagay natin dito, sa ano natin is, lang, para makita natin, IP route 192.168.4.0. So, nakalagay yan dito na part. So, yan, as you can see. Tapos, next natin, tapos, pagtapos nyan, sa PC1, is pupunta tayo dito sa pinakababa. So, saan yung PC1 natin? So, yung subnet mask niya is 255.255.252.0. So, ito yung PC1 natin, guys. Sorry. So, mali. Dapat PC1 yan. So, ganyan na lang makita. Then, 255.255.252.0. Ayun yung ilalagay natin dito. Okay? So, 255.255.255. Tapos, yung exit route niya. Or, I mean is exit port. So, kailangan natin siya ng exit port. So, pagtapos nito, so okay na yan. So, ang gagawin natin is 192, tapos dito na part, dito sa PC1, tapos yung exit port niya. So, yung exit port natin is makikita natin dito. Ang gagamitin natin exit port sa sa router 2 is, wait lang. So, exit port, ang gagamitin natin sa router 2 is, yung saan na ba yun? Serial port 0. So, yung serial port 0. So, yung serial port 0. Serial port 0 yung router 2 natin. Okay? Serial port 0. So, hanapin natin yung serial port 0 natin. Okay. Dito sa router 2 natin. Okay. So, dito. Ang serial port ng natin is ito. So, yan. .192. So, saan nga ba natin nakita itong exit port natin? So, nakita natin yan dito na part. From dun sa pinakataas, so, tapos yung subnet mask natin, 255.255.255.252, tapos, next natin is dito sa exit port natin is ito, 193. So, yan. Tapos, enter lang natin. Okay. Bali input. So, ulitin lang natin pagka ganyan. Kasi, baka may mali. Okay? 192.168.4.0. Okay? .4.0. Tapos, space natin, 255.255.252.0. Sumobra tayo ng isang 255 sa subnet mask natin. Kaya, error. Okay. So, pagka error, guys, ulitin lang natin para hindi siya magkamali. So, yan. Okay na siya. Then, next is yung sa pang PC dito. So, PC for 150 host. So, 150 is 192. IP route 192.168.11. That's 10.0. 192.168.10.0. Yung subnet mask ng piso 4 is dito, 255.255.255.255.0. So, same pa rin yung exit port niya. Dito, which is 192.168. So, same pa rin yung exit port niya. So, as you can see, dito na part. So, enter lang. So, okay na. So, dito tayo sa router 3. Okay.
So, check natin. Check natin. So, dito sa 50 host natin, dito sa router 3 is ganon. Okay? Ganon pa rin yung gagawin natin. So, hanapin natin dito yung PC3, ay yung, yung 50 host. So, ito yung 50 host natin, okay? So, ganon pa rin yung gagawin natin. IP route, tapos 192.168.11.200. Ay, 128 pala. So, ito yun siya. Yung network address niya. Okay. Tapos, kukunin natin yung PC niya, PC3. PC3. So, 1, 2, 3. Yung subnet mask ng PC3. What is the subnet mask of PC3 is 255.255. Ito. So, yan. Tapos, yung exit port niya is so, yan yung 50 host. Tapos, yung exit port niya is yung serial port ng router 3. Okay? So, saan nga ba yun? Serial port ng router 3. So, dito. Ito. 192.168.20. So, 192.168. So, 201 siya, guys. So, ito. One guys. Yan. So, yan. Invalid ako. It's this. Invalid next hop address. So, ulitin natin. IP route 192 dot 168.11.128. Okay. 255.255.255.192. Tapos, dapat to. 202. So, hindi siya 201 guys. So, 202. So, saan natin nakita yung 202? So, dito natin nakita. Okay? Dito na part. Router 3. 202. Then, next tayo is, okay na. Tapos, ang next natin is, IP route ulit natin. Tapos, 192.168.0.0. So, saan natin makikita yan? So, dito na tayo na part. Sa 900. Okay. So, dito na tayo sa network address ng 900 hosts, guys. So, dito natin makikita yung host. Okay. So, yan. Tapos, anong PC yung 900 hosts is PC6. Space natin. Tapos, PC6 natin is, yan. Space natin yung subnet na sang kailangan natin dito sa PC6. Which is
255.255.252.0. Okay? So, saan natin nakita yung subnet mask niya is dito. Then, yung exit port niya is same din lang sa kanina which is 192.168.0.202. Tapos enter. Pagka-enter natin is kailangan natin kunin yung default gateway, okay? So, paano nga ba natin kunin? So, ngayon makikita nyo. IP route. Tapos, 0.0 0.0. So, 8. Bali 8. Tapos space 0.0.0.0. Tapos, exit route ng router 2, which is yung ito, 192.168. So, yan. Ito nyo. Enter lang natin. Tapos, ganun ulit. Space. 0.0.0.0. So, yan. 1, 2, 3. So, sobra tayo ng isa. So, yung exit port naman ng isa. So, which is 192.168.11.202. Okay? So, nalagyan na natin ng so, space na natin. So, dito sa router 1 natin is nalagyan na natin ng basic configuration, nalagyan na natin ng password. So, next. Yung interface is na-configure na rin natin. Yung IP address is na-configure na rin natin. Tapos, so, gagawin lahat natin ang ginawa natin sa lahat ng router. So, tapos na tayo sa router 1. Okay? So, next tayo is router 2 na tayo. Tapos enable. Tapos configure terminal. So, yung ginawa natin kanina sa round 1, sa router 1 is ganun din yung gagawin natin dito ngayon. Okay? So, hostname R2. Okay? Tapos, enable secret pass. So, gahin na lang natin yung ginawa natin sa R1. Okay? So, yan. Okay? So, R1 tsaka R2. Okay? So, yan. Gahin lang natin para mas mabilis tayo. So, enable secret pass tayo. So, dito na tayo na part. Okay? Hostname. Tapos, enable secret class. So, pagka-enable secret class natin is no IP domain. Lookup. So, ngayon, mas gets natin. Tapos, next dyan is lalagyan natin ng banner MOTD. Tapos, hashtag. Tapos, unauthorized access is strictly prohibited. Okay? So, saan nga ba ginagamit yan? So, pagka lalagyan natin ng password, which is magpapakita yan bago ka mag-login. Okay? Ng password. Tapos, yan. Exclamation, tapos hashtag ulit, enter. Tapos, line console 0. Okay. Then, doon na natin lalagyan ng password. Okay. Password atagi. So, ayan. Enter lang natin yan. And then, login. Tapos, next is exit. So, pagka-exit natin, so, ayan. So, meron na tayong password dito sa ating router 2.
Okay? Fuck. Mali ata. Wala tayong line bty. Okay. Login. Tapos, ulit natin. R2, tapos, configure terminal. Yan. Which is, ilalagay natin yung password pa tayo. So, ulitin natin. Secret class no IT domain lookup, then banner MOTB, tapos hashtag unauthorized access line console 0. Tapos password natin is patagi, okay? Tapos login natin, tapos line bty 04. So ayan yung kulang natin kanina, kaya inulit natin. Tapos password patagi, okay? Then login, tapos exit. Then pagka-exit natin, exit ulit. Okay, so okay na. Time na. Repeat ko na guys. So next is configure. So tapos na natin yan. So exit natin. So dito na tayo sa password enable. Plus enable patagi enable class. So yan. Tapos configure terminal tayo dito. Configure terminal. Pagka-configure terminal natin, so ilalagay natin yung interface, okay? So same process din lang sa ginawa natin. So interface, tapos dito. So interface FA0. Tapos 0. Okay. Tapos IP address. So alis na natin to. Tapos ang ilalagay natin is yung router to, yung 192.4. So yan. IP address, tapos 192.4.1. 192.4.1. So dyan makikita natin yung yung 192.168.4.1. Okay. FA0. 4.1. Tapos space natin, yung subnet mask is kailangan natin. Enter natin yan. Ay. Apo! Wait apo. Ah? Ang para G5 is to. Wait lang. May bulan. So, excuse lang, may
May tinawag lang, wait lang. So, yun, tuloy natin. So, saan na tayo is, dito na tayo sa, yan, IP address 192.168.4.1. So, yung subnet mask yung kulang kanina, kaya hindi natin siya na-enter. So, saan natin makikita yung subnet mask? Wait na po, wait na. Oh! Wait lang, sir. Wait lang, pause muna. So, tuloy na natin, sir. So, next is, dito na tayo sa R2. So, timeout expired. So, yun. Ulitin natin, enable. Plus. So, configure terminal. So, yan, configure natin. So, then, ang gagawin natin is interface FA was 0 0. Sorry sir, may video ako and so marinig pa rin ako. Tapos IP address 192.168.4.1 tapos space 255.255.255.0 space Ayan. So, okay na. Then, next is interface. Next natin is interface tapos IP 0.1. So, IP address. Tapos, check natin.
192.168.1 space is 255.255.255.0. Tapos, no shutdown. So, yan. Okay na. Sa false internet 1. So, next is sa interface naman tayo. So, dito tayo. Sir. So, yan yung nilagay natin is interface SE. Tapos, IP address is 192.168.192. Tapos yung subnet mask niya which is enter does no shutdown. Okay, so yan. So okay na yung serial natin. Okay, serial port. So as you can see, green na yung connection. So okay na. So ang gagawin naman natin, sa interface serial port 0.0.1. So dito sa ano na tayo, tapos enter tapos 9 to that 1. So dito 0 3. Tapos yung subnet mask naman ang kukunin natin. So saan natin makikita yung subnet mask? So dyan. So next 255.255.255.252. So dito ayan siya, yung ayun SE 001. So dito tayo sa router 3. IP address tsaka yung subnet mask niya. Ayan. So enter natin tapos no shutdown. So okay na tayo. So sana narinig pa ako kahit maingay yung video ko. So next is yung ano na natin, yung exit port. So lalagyan na natin ang exit port mamaya, yung parang ginawa natin sa router 1 which is yung may 00. Okay, so ito na tayo. So IP route So wait lang, ulit natin, dapat hindi no shutdown. Okay, so ulit natin. Interface tapos IP address
Tapos 192. So, clock rate. So, yan. Okay na. Tapos, no shutdown. Okay. So, gato. Yung parang kanina. So, let's go to IP route nyo. Exit natin yan. The route is dito sa router. So, dito na tayo sa router 2. So, IP route dot connect to that. So, yung subnet mask naman niya is 255.255.254.0. Okay. So, yan. Then, yung exit port niya is so, router 1 is serial port 0 namin. So, ito. So, yan. 192.168.11. So, ito yung ginamit natin sa exit port natin, which is IP address ng serial router 1. Tapos next is IP route sa 35 host naman. Route is which is 192.168.11.0. Tapos space natin yung subnet mask naman ng 125 hosts. So, PC5. 1, 2, 3, 4. Is 255.255.255.128. Which is, ito yung subnet mask na kinuha natin. So, ito. Tapos yung exit port naman natin is 192.168.11.194. Saan natin kinuha yun? So, dito natin kinuha. So, yung parang kanina, ginaya lang natin, okay? So, check natin kung tama. So, tama, okay? Next is IP route. Tapos, sa router 3, meron tayong 50 hosts. So, check natin. So, yan, 50 hosts. IP route, tapos 192. So, saan natin makuha yung 192? So, ito. 192.168.11.128. Okay? Tapos 255.255.192. Then, yung exit port natin is PC5. Ay. Anong PC yun? So, check natin. So, serial port 1 ng router 3. So, ito. Yung exit port natin. Which is 192.168.11.202. Okay? So, yan. So, parang kanina din enter natin. Okay na. So, nakuha na natin yung serial port ng router 3. Okay. Tapos, IP route ulit. 900 host tayo.
192.168.0.0. So, network address ng 900 DOS. Tapos, subnet mask is PC6. 2.2.2.2.0. Tapos yung exit port niya is yung ano. Yan. So, yan. Then, 192.168.11. So, saan natin kinaya yung 192? So, next is yung 0 naman natin. 0.0.0.0. Tapos, space natin. Pagka-space natin is IP route. Tapos, 0.0.0.0. Tapos, space natin 0.0.0.0. So, yan. Which is, kukunin naman natin yung 192.168.11.194. Okay? Tapos, enter natin. Okay. IP route. Tapos, 0.0. Space, 0. Wait lang. Yan. 0.0. Space, 0.0.0.0. Yan. Tapos, space natin. Which is, kukunin natin 192.168.11.202. Okay? 202. Okay. So, dito tayo sa router 3. Mali pala. Sorry. IP route tapos 192.168.0.0 tapos space 2.5.2.5.2.20 tapos 192.168.11.202. Okay, yan. Okay na. So, mali yung una natin. Yung 102. Dapat 202. So, ulitin natin yung IP route. Tapos, 0.0. Yan. Tapos, 192.168.11.194. So, yan. Space natin. Tapos, IP route. Tapos, 0.0.0. Space. 0.0.0.0. Tapos, so, dito yan makikita sa so, yan. Ngayon, tapos na tayo sa router 2. So, tapos na tayo dito. So, proceed na tayo sa router 3. Okay? Haba ng ginawa natin sa router 2. Kung ano yung ginawa natin sa router 1, router 2 is gagawin din natin sa router 3. Okay? So, dito na tayo sa router 3. So, yun. Go lang natin yan. Then, enter lang. So, enable. Configure terminal. Tapos, yung ginawa natin dito is ganun din yung gagawin natin. Okay? So, tignan na lang natin para mas mabilis tayo. Okay? So, configure terminal. Tapos, hostname R3. Pagka hostname R3 natin, enable secret class tayo. Tapos, no IP domain. Sorry sa video okay guys. I serve maingay. So, no IP domain lookup. So, yan. Tapos, next natin dyan is yung banner na natin. Banner, MOTB, tapos hashtag, tapos unauthorized access. Unauthorized access is strictly prohibited. Okay? So, same process din lang yung gagawin natin. Parang ginawa natin kanina. And then, ang gagawin natin is line console 0. Okay? And then, password
patagi. Patagi ulit. And then, login natin. Tapos, line BTY 0. Tapos, 4. Okay? Tapos, password, patagi. And, login natin. Tapos, exit. So, meron na tayo. Tapos na natin ulit yung configuration ng security ng ating router 3 para hindi na naman siya mabuksan. Okay? So, pagtapos na exit natin, exit lang ulit natin, tapos enter natin. Okay? So, yan. Enable natin. So, exit lang natin yan. Pagka-exit natin is okay na. O, yan. So, yung ginawa natin dito is ganun lang din yung gagawin natin. Okay? So, tapos enable, tapos class. So, yan. Okay na. So, proceed na tayo sa pag-configure ng IP address. Okay? So, dito, ang gagawin natin is interface. Tapos, check natin dito sa subnet natin yung R3 natin. Okay? So, ito yung gagawin natin. Okay? So, magka-interface natin dyan. So, kita. Interface FA0. 0, tapos 0. Okay? So, dito na tayo sa tapos, enter lang natin yan. Tapos, IP route. Tapos, IP address 192.168.0.1. Tapos 255.255.252.0. Tapos enter. No, shutdown. Tapos then interface FA01. Tapos IP address 192.168.11.11.129. Okay. So, saan natin nakuha itong IP address natin? So, dito natin nakuha siya. Yan, dyan na part. Okay. So, pag tapos natin dyan, guys, so, yan. Dyan natin kinuha. Okay. So, next is yung subnet mask niya, which is 255.255.255.255.192. Okay. So, enter natin. Shutdown. Now, sa serial port naman tayo is so, interface. So, DCA. So, DCA yung router 3 natin. So, kailangan natin maglagay ng clock rate. Interface is 0. Which is 192.168.11.197. So, saan natin nakuha yan? So, dito natin nakuha yan. Tapos, yung niya, yung subnet mask niya is, check natin. 255, ayun. Okay, so dito natin nakuha 255.255.255.255. Tapos, clock rate natin. Kasi DC siya, okay? 96. 9,600. Tapos, no shutdown. Okay? So, yun. Okay na. So, punta tayo dito. So, napapansin nyo is green na din lahat. Okay? So, looking good tayo. Proceed na tayo sa interface.
SA0.0.1. So, ito na tayo guys. Ito. Tapos, IP address 192.168.11.22. Okay. Tapos, 255.255.255.252. So, yung subnet mask niya is 255.255.255.252. So, dito natin makikita yan sa address scheme ulit guys. So, yan. Then, space natin. Tapos, no shutdown. So, ayan. So, dito guys is tapos na tayo sa pag-config ng IP address. So, next natin is IP route. Okay? So, tapos na tayo sa IP address. So, IP route na tayo guys. So, check natin. Okay? So, exit natin ito. Okay? IP route. Tapos, ang una natin kukunin is dito sa router 1. Okay? Which is 350 host. So, 192.8.8.0 space. So, dito siya guys. So, PC2. So, 255.255.255.0. So, ito siya. Yung subnet mask. Okay. Tapos, exit route niya is yung router 1. Report ng router 1. So, yan yung exit port niya. So, dito natin makikita. Sa IP route. IP route naman ng PC5 is okay. Tapos PC5. So, router 2 naman tayo. 765. So, IP route 192.26. Tapos 765 is PC1. So 255.255.252.0. So yan. Dito natin ako yan kasi space natin. Yung exit port naman is router 2. So tapos na tayo dyan. So yung exit port naman is router 2. 0 port 0. So 192.168.11.193. So, ayan yung exit port. So, okay, tapos na tayo. Enter lang. Okay. So, next is router 3. Which is yung ano na tayo? Host IP route. Tapos 192.168.10.0. Okay. So 150 na tayo dito sa 150 also. PC4. So 255.255.0. Tapos 192.168. So yan, okay na. So lagyan natin ng space para hindi natin ulitin. So dito yung default gateway IP route
0.0.0.0, okay, space, tapos 0.0.0.0, space ulit. Then, ilalagay natin yung 192.168. So, ito ko 11.201. Okay. So, space ulit natin. Ito. IC route 0.0 space. Tapos 192. Tapos 168. So, dito natin nakuha. Okay. Enter natin. So, tapos na tayo mag-routings. So, tapos na tayo mag-configuration, tapos routings, then, so, try natin mag-simulate. So, dito na tayo sa madugo-dugo. Okay. Simulate. So, show all na. So, ICMP lang yung show all na natin. So, okay na. PC1 to PC3. PC1 to PC6. PC1 to PC5. PC4 to PC3. PC4 to PC6. PC4 to PC5. Then PC3 to PC6. PC3 to PC2. Tapos PC3 to PC4. Tapos check natin. So, yan. Check natin. PC1 to PC3, ulit natin. PC1 to PC2. PC1 to PC2. Okay. Tapos, PC1 to PC3. PC1 to PC5. PC4. PC4 to PC6. Okay. Tapos, PC4 to PC2. PC4 to PC6. Okay. PC4 to PC6. Tapos, PC3 to PC5. PC3 to PC2. PC3 to PC1. PC3 to PC2. PC6 to PC3. PC6 to 5. PC6 to 2. PC6 to 1. PC6 to PC4. Tapos PC5 to PC2 to PC5. PC2 to tapos PC2 to
So, play natin. Simulate natin, okay? So, yan. Simulate natin. Let's go. Successful na natin yung PC2 to PC2, okay? Then, next is, so, yun pa lang. PC2 to PC2. Mabilis lang siya kasi tinutok ko doon. Okay, so, nag-successful na rin yung PC2 to 5. So, PC1 to PC2, nag-successful na rin, okay? Ayun. Oh. Yes. Wait lang natin matapos. Lahat mag-successful, okay? So, picturean natin para may proof. Ano pa yung gawa? Okay. Woo! 1, Grabe. 7, 4, 9, So, 8, yan. So, yan. Nag-successful na yung iba. So, ilan na lang hinihintay natin. Okay. Successful na rin yung nasa baba. Okay. So, wait na lang natin mag-successful. So, successful na. Yun o. Ayan o. Successful na lahat. Okay. So, check natin. So, meron pa yung PC4 to 6. So, PC6 to 4 na lang. Yan. So, yun. PC6 to 4. Okay na. Okay. Nag-successful na lahat. So, ayun lang sir. Thank you. And sana okay na yun. Ayun lang sir. Salamat. So, i-save na natin siya. Save as. Atagi. Static. Configuration. So, successful lahat ng ating simulation. So, kita naman. So, okay na. Next na natin. So, save natin yan. Save. Hindi want to save natin. Yes. So,